Ang Claremont, Florida ay isang tahimik at rural na komunidad na matatagpuan mga 20 miles sa kanluran ng Orlando. Bagaman malapit ito sa tourist-filled amusement parks na dinarayo ng mga turista, ang lugar ay nananatiling payapa at malayo sa ingay ng lungsod. Ngunit isang araw, nagsimulang mag-alala ang matalik na kaibigan ni Michael na si Scott Ematucio. Matagal na silang magkaibigan, palagi silang magkasama. Napansin ni Scott na may kakaiba. Hindi na raw siya nakakabalita mula kay Michael. Nagtangka siyang mag-text pero walang sagot. Nang buksan niya ang Facebook ni Michael, napansin niyang hindi na sila magkaibigan doon. Para sa mga sobrang lapit na magkaibigan, ang ganitong social media na sitwasyon ay hindi pangkaraniwan at hindi pwedeng balewalain. At si Scott lang ang isa sa maraming nag-aalala. Ayon sa iba pang kakilala ni Michael, nakakatanggap sila ng mga kakaibang mensahe. Lahat sila ay nagtatanong, may pinagdadaanan bang matindi si Michael para putulin ang ugnayan sa pamilya at kaibigan? Unti-unti, bumaba ang antas ng komunikasyon mula sa tawag, naging text na lang at kalaunan ay mga Facebook messages na lamang. Lahat ay nagtatanong, nasaan si Mike? May nagsabi pa na si Michael ay umalis sakay ng isang itim na SUV at hindi na bumalik. Pero hindi ito kapanipaniwala. Walang makatwirang paliwanag. Malinaw. May mali. Nawawala si Michael. Nandyan siya isang araw at bigla na lang naglaho. Parang bula. Ang pag-aalala ng mga kaibigan at pamilya ang naging simula ng pagkalutas sa isang misteryong tumagal ng maraming taon. Isang misteryong kasing lalim at kasing dilim ng mga lawa na bumabalot sa lugar na ito. Lumaki si Michael bilang ikatlong anak sa apat na magkakapatid sa maliit na komunidad ng Lawrence sa upstate New York. May malalim siyang ugnayan sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang kapatid. Lumaki sila sa pag-aaruga ng isang solong ina. Ayon sa kanyang kapatid, lagi siyang tumutulong sa kanilang ina. Inuuna niya palagi si Michael sa lahat. Bata pa lamang si Michael, kapansin-pansin na ang husay niya sa paggawa at paggamit ng kamay. Aniya, matagal na akong naglalaro at nag-aayos ng kung ano-anong gamit mula pa noong bata ako. Tila likas na sa kanya ang kasanayang ito, sapagkat lumaki siyang sanay mag-ayos ng mga sirang bagay sa bahay. Madalas, ang mga kapitbahay ay nagbibigay sa kanya ng mga nasirang bisikleta o appliances at sa kanyang kamay, muling nabibigyan ng buhay ang mga ito. Para sa kanya, bawat natapos na bagay ay isang personal na tagumpay. Ako ang nag-ayos niyan. Isang beses pa nga, siya at ang kaibigan niya ay gumawa ng eroplano gamit lang ang kahoy sa likod bahay. Ayon sa kanyang pamilya, kung nagkaroon lang ito ng makina, baka pinalipad na talaga nila ito. Isa iyong bagay na hindi malilimutan. Dapat mo raw itong makita. Mula pagkabata, mahilig na si Michael sa pagkukumpuni ng kung ano-anong bagay. Dahil dito, unti-unting nahubog ang kagustuhan niyang magtrabaho sa mga eroplano. Habang siya'y lumalaki, umusbong naman ang isa pang pangarap, ang matutong lumipad. Ngunit hindi lang paglipad ang bumighani kay Michael. Pagsapit ng high school, tila ba lumilipad din ang puso niya. Para kay Lori Paddleford. Mula pa nung nasa ikapito o ikawalong baitang sila, may pagtingin na si Michael kay Lori. Pinag-isipan nila ng kanyang mga kaibigan kung paano ito liligawan sa pinakamatamis na paraan. Napagkasunduan nilang patugtugin ang kanta ng Boyz II Men bilang background music. At doon nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Hindi agad inakala ng karamihan kung gaano kaseryoso ang relasyon nila, hanggang sa sila'y nagtapos sa paaralan. Doon na nagsimulang pag-usapan ang kasal. Si Scott ang tumayong best man ng kanyang kaibigan at kitang-kita ang saya sa kanilang mga muka. Ang kanilang kasal ay napakagandang okasyon. Si Lori ay abot langit ang ngiti at si Michael ay hindi mapigilang ngumiti sa buong araw. Kalaunan, natupad ni Michael ang isa sa kanyang mga pangarap. Nakuha niya ang kanyang commercial pilot license at nagtrabaho para sa Piedmont. Mahal na mahal niya ang kanyang trabaho at kadalasan ay isinasama pa niya ang mga kaibigan niya sa eroplano para maranasan ang loop-the-loops na labis nilang ikinatuwa.
Naging magulang sina Michael at Lori sa kanilang anak na si Isabel at ang bunsong si Aiden. Matapos manirahan sa iba't ibang bahagi ng East Coast, napadpad din ang pamilya sa Sunshine State, Florida. Doon sila nanirahan sa Claremont, sa isang 5 ektaryang lupain. Tahimik ang lugar, may mga lawa at mga burol, isang payapang komunidad. Sa kanilang tahanan, nag-alaga si Michael ng mga manok, guinea fowl, pabo, at maraming mga bibe. Isa sa mga pangarap niya ay ang magkaroon ng mga ito ng sariling duck pond. Sa mga oras na wala siyang lipad, nagtrabaho siya bilang mekaniko para sa Precious Metal, isang lokal na flight team na lumalahok sa air shows at karera sa iba't ibang panig ng bansa. Pareho silang voluntaryo ng isa pa niyang kaibigan sa nasabing koponan. Ang Reno Air Racing kung saan sila sumasali ay itinuturing na NASCAR of the Sky. Ilang eroplano ang lumilipad sa isang isinarang ruta, sabay-sabay, na may bilis na umaabot sa 500 miles per hour at nasa taas lamang na 50 talampakan mula sa lupa. Isa itong napakatinding karanasan para sa sinumang kalahok. Ilang taon ding tumagal ang kanilang pagsasama sa paggawa ng eroplano, minsan 3 araw na sunod-sunod. At lagi nilang tinatapos ang bawat gawain ng may maayos na resulta. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, tunay na may katalinuhan si Michael. Alam niya kung kailan at paano tapusin ang trabaho. Samantala, si Lori ay nagtatrabaho mula sa bahay bilang empleyado sa isang insurance company. Si Michael naman ay madalas wala sa bahay ng ilang araw dahil sa trabaho bilang piloto. Ngunit dahil nais niyang mas makasama ang kanyang pamilya, iniwan ni Michael ang airline industry upang tahakin ang panibagong pangarap, ang magtrabaho sa pinakamasayang lugar sa mundo, ang Disney World. Nagtrabaho si Michael bilang mekaniko sa Epcot at ayon sa mga kakilala niya, doon niya nailabas ang kanyang inner child. Mahal na mahal niya ang trabahong iyon at makikitang siya'y tunay na nagiging mas matagumpay. Ayon sa kanilang kapitbahay, si Michael ay halos kaedad ng kanyang panganay na anak. Dahil dito, itinuring na rin niya itong parang sariling anak. Ang bahay ng mag-asawa ay nasa layong humigit kumulang 50 feet lamang mula sa kanilang tahanan. Walang mga puno sa pagitan. Kaya malinaw niyang naririnig ang madalas na pagtatalo sa loob ng bahay habang siya'y nasa labas at gumagawa ng mga gawain. Minsang kinausap ng kapitbahay si Lori. Tinanong niya ito kung ayos lang sila dahil napapansin niyang madalas silang magtalo. Ngunit si Lori, kaswal lang ang sagot. May ngiti sa labi, tila walang problema. Ganoon din si Michael. Para bang wala namang nangyayari. Kay galing nilang itago ang anumang gulo sa kanilang pagsasama. Ngunit isang maalinsangang hapon noong September 2014, tuluyang sumabog ang tensyon sa loob ng kanilang tahanan. Sa tawag sa 911, narinig ang isang babae na nagsabing papunta na siya sa sheriff's office habang kasama ang kanyang mga anak. Aniya, it was a domestic violence. My hand is bleeding. Ayon sa ulat, pagkagaling sa trabaho, nakatanggap ng tawag ang isang kaibigan ni Michael. Si Michael mismo ang tumawag at humihingi ng tulong. Nang dumating siya sa bahay, sinalubong siya ni Michael na duguan. May mga sugat sa muka at punit-punit ang kasuotan. Para sa seguridad, kinuhanan niya ito ng maraming larawan sakaling kailanganin sa hinaharap. Lumabas sa investigasyon na nagkaroon ng matinding alitan sa pagitan ng mag-asawa. Sa panig ni Lori, sinabi niyang matagal na silang nagtatalo, ngunit noong gabing iyon lamang naging marahas. Ayon sa kanya, kumuha siya ng baril dahil may baril din si Michael. Sinaktan niya ito gamit ang baril, kinuha ang kanilang mga anak at umalis. Nagpahayag din siya na kinuha ni Michael ang susi ng sasakyan at isinilid sa bulsa nito. Nakipagbuno siya upang mabawi ang susi at mailigtas ang kanilang mga anak. Ayon sa kanya, pinagbantaan siya ni Michael gamit ang baril, isang .38 caliber revolver na may pink na grip. Habang nagaganap ang tensyon, may mga rosas sa sahig na waring nagmula sa isang isinabog na palamuti. Sa kabilang banda, sinabi ni Michael na si Lori ang unang kumilos ng marahas. Anya, si Lori ang kumuha ng baril
at nagsimula ng kaguluhan. Tinangka raw niyang pakalmahin ang sitwasyon at pigilan si Lori sa pagmamaneho dahil nakainom ito. Umamin siyang pareho silang nakainom. Tig-3 bote ng beer mula 2:00 ng hapon. Ngunit para sa kanya, ginawa niya iyon upang iligtas ang mga anak nila. Hindi matukoy ng mga pulis kung sino talaga ang unang nanakit gamit ang baril. Sa huli, si Michael ang inaresto. Hindi dahil sa paggamit ng baril, kundi dahil sa pag-amin niyang hinawakan at pinigilan niya si Lori, na kinategorya ng batas bilang battery. Ngunit sa kalaunan, ibinasura rin ang kasong isinampa laban sa kanya. Bagaman hindi itinuloy ang kaso, hindi na bumalik sa dati ang relasyon ng mag-asawa. Ang dating matamis na pagsasamang nagsimula sa kabataan ay nauwi sa sisihan, galit at pagkakanya-kanya. Sa likod ng magulong pagsasama ni Michael at Lori, lumalabas sa mga salaysay na matagal ng biktima si Lori ng pisikal na pang-aabuso. Ayon sa mga ulat, ilang ulit siyang ikinulong sa isang aparador at madalas ay binubugbog. Ngunit may mga nagsasabi rin na hindi si Michael ang tunay na mapang-abuso, bagkus ay si Lori raw ang may kontrol sa relasyon. Ang ilang malalapit sa kanila ay nagsabing hindi nila kailanman narinig si Michael na sumigaw o ng insulto kay Lori. Ayon sa kapatid ni Michael, madalas daw niyang marinig na sinisisi si Mike sa lahat at pinapalabas na ito ang halimaw. Ngunit sa kanyang panig, naniniwala siyang si Lori ang mapang-abuso at kontrolado ang bawat galaw ni Michael. Pati ang pagtawag nito sa pamilya ay limitado lamang sa 20 minuto. Ilang kaibigan ni Michael ang nagsabing napapansin nilang may mga pasa ito kapag nagpupunta sa kanila. Kapag tinatanong, sinasabi lang niya na nagalit si Lori. Para sa ilan, hindi si Michael ang inosenteng biktima. Agresibo din umano ito, subalit si Lori pa rin ang palaging lumalabas na biktima. Noong fall ng 2014, ipinag-utos ng korte na huwag munang magkita sina Michael at Lori. Dahil dito, napilitang umalis si Michael sa kanilang tahanan. Nanirahan siya pansamantala sa isang airplane hangar kung saan naroon din ang eroplano nilang ginagamit sa pagbiyahe ng precious metals. Sa unay inakala ng ilan, na pansamantala lang iyon, ngunit lumipas ang 1 linggo at nandoon pa rin siya. Mayroon namang kompletong pasilidad ang hangar. May sala, paliguan, at komportableng lugar na maaaring tulugan. Hindi ito ang unang pagkakataong pinaalis siya ni Lori. Paulit-ulit itong nangyayari. Pinapaalis siya, lilipas ang ilang linggo, pagkatapos ay pinababalik muli. Habang hiwalay sila ng tirahan, nanatili pa ring mapagmatsyag si Michael. Ayon sa mga kaibigan, naniniwala siya na may ibang lalaki si Lori. May mga pagkakataong kapag wala si Michael sa bahay, may mga lalaking dumadalaw sa tahanan. Bagamat palaging itinatanggi ito ni Lori, nanatili ang pagdududa sa isipan ni Michael. Minsan, nakisakay pa siya sa isang kaibigang may eroplano upang lumipad sa ibabaw ng kanilang bahay, para lamang tingnan kung may ibang sasakyang nakaparada sa driveway. Sa kabila ng lahat, handa pa ring patawarin ni Michael si Lori. Ipinapakita raw nito kung gaano kalalim ang pagmamahal niya sa pamilya. Handa siyang ayusin ang nasirang relasyon. Subalit habang pilit inaayos ni Michael ang kanilang pagsasama, unti-unti namang napuputol ang koneksyon niya sa iba pa niyang mahal sa buhay. Tuwing may planong bumisita ang kanyang pamilya mula sa ibang lugar, palaging may dahilan si Lori para hindi matuloy ang pagbisita. Noong fall ng 2015, mistulang bumalik sa normal ang lahat. Ayon sa mga kaibigan, maayos na muli ang relasyon. Bumalik na si Michael sa kanilang tahanan at nagsisikap silang muling buuin ang pamilya. Abala siya sa paghuhukay ng maliit na palaisdaan sa likod ng bahay para sa mga bibe dahil gusto raw ni Lori na mag-alaga ng mga bibe at manok. Masaya raw siyang nagtatrabaho sa likod bahay, muling kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang panibagong yugto ng pagbabalik ay muling nabalot ng kadiliman. November 7, 2015. Isang petsang hinding-hindi malilimutan ni Frank Merritt. Sa araw na iyon, kasama ang kanyang pamilya, nakipagkita sila kina Michael at Lori Shaver sa isang lokal na tractor show. Mainit ang panahon at tulad ng dati, maraming tao ang dumalo.
Ilang beses sa isang taon ginaganap ang event, karaniwan tuwing taglamig. Isa itong kombinasyon ng flea market at eksibisyon ng mga antigong traktora, isang bagay na labis na kinahihiligan ni Michael. Ngunit sa kabila ng normal na pagdiriwang, may napansin si Frank na hindi maipaliwanag na tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Si Lori na karaniwang masigla at palakaibigan, ay malamig at iwas sa tingin. Hindi siya nakipag-usap at tila may kinikimkim. Hindi nagtagal, nagpaalam si Michael at umalis kasama ang kanyang pamilya. 2 araw makalipas ang event, tumanggap ng mensahe si Frank mula kay Michael. Ayon dito, kailangan raw niyang huminto sa trabaho upang maisalba ang kanilang pagsasama ni Lori. Dahil dito, pinili ni Frank na huwag nang mangialam. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting naging kahina-hinala ang sitwasyon. Hindi na pumasok si Michael kinabukasan at hanggang Thursday ay hindi pa rin ito nagpapakita. Kinagabihan ng Thursday, nagdesisyong kumilos ang kanilang manager matapos ang 3 araw ng walang paramdam. Nang kontakin si Michael, sumagot ito ng isang nakakagulat na mensahe. "You can go ahead and fire me. I'm not coming back." Ngunit kung hindi na siya babalik, saan nga ba siya patutungo? Lubhang ikinagulat ito ng mga kasamahan ni Michael. Lalo na't kilala siya bilang isang masipag at maasahang empleyado. Hindi ito tugma sa pagkatao niya. Dahil dito, nagtungo si Frank sa bahay ni Michael upang alamin ang tunay na nangyayari. Pagdating niya, si Lori ang sumagot ng pinto. Sinabi nitong wala raw si Michael sa bahay. Ngunit kapansin-pansin na nasa driveway pa rin ang kotse nito. Nang tanungin kung saan ito nagpunta, sinabi ni Lori na nagkaroon sila ng matinding pagtatalo at umalis si Michael kasama ang isang kaibigan papuntang Georgia. Simula noon, hindi na raw ito bumalik. Hindi ito makatuwiran para kay Frank. Wala siyang natatandaang binanggit si Michael tungkol sa pag-alis, lalo na sa ibang estado. Wala rin itong nabanggit na intensyong iwan ang pamilya. Sa katunayan, tila masaya pa ito at nagsisikap na ayusin ang lahat. Nang tanungin si Lori sa pamamagitan ng Facebook Messenger, ang tugon nito ay nagpatingkad pa sa misteryo. Ayon kay Lori, umalis daw si Michael at iniwan ang kanilang mga anak. Hindi din daw ito nagbibigay ng suporta sa mga bata. Para sa kapatid ni Michael na si Stacy, imposibleng gawin iyon ng kanyang kuya. Mahal na mahal nito ang kanyang mga anak at hinding-hindi basta-basta lalayo ng walang paliwanag. Ngunit sa huling mga mensahe mula kay Michael, paulit-ulit ang temang ayaw na nitong makipag-ugnayan kahit kanino. Ang tono ng mga mensahe, gusto niyang mapag-isa, ayaw makipag-ugnayan at wala na raw siyang pamilya. Ilang araw lang ang nakalipas mula nang huling makita si Michael, pero tila ganap na itong nawala. Parang bigla na lang binura ang lahat ng koneksyon sa kanyang dating buhay. Para sa mga nakakakilala sa kanya, hindi ito kapani-paniwala. Ang mga mensahe ay tila wala sa karakter ni Michael lalo't pangarap niya ang kanyang trabaho at mahal niya ang kanyang mga anak. Isa lang ang malinaw, walang saysay ang mga pangyayari at tila may mas malalim na dahilan sa likod ng biglaang pagkawala ni Michael Shaver. Ang mga mensaheng natanggap ng pamilya mula kay Michael Shaver ay lalong nagpalalim sa pag-aalala. Para sa mga nakakakilala sa kanya, ang tono at nilalaman ng mga ito ay lubhang hindi tugma sa kanyang personalidad. Isang halimbawa ay ang mensaheng natanggap ng isang pamangkin, kung saan diretsahan niyang sinabing wala na raw siyang pamilya. Hindi maiwasang magtanong ang pamilya kung bakit tila bigla siyang lumayo sa kanila. Marami ang nagtangkang unawain kung simpleng paghingi ito ng espasyo o kung may mas malalim na dahilan sa likod ng kanyang pananahimik. Habang lumilipas ang panahon at tila wala pa ring balita tungkol kay Michael, unti-unting bumalik sa normal na buhay si Lori. Sa isang parke, nakilala niya si Jeremy Townsend, isang lalaking dating nasa militar. Habang naglalaro ang kanilang mga anak, nagsimula rin ang kanilang koneksyon. Mula sa simpleng palitan ng numero, nauwi ito sa isang romantikong relasyon. Kasabay ng bagong yugto sa kanyang buhay, nagsimulang mag-focus si Lori sa pisikal na pagbabago. Nag-ensayo siya sa gym at kumuha ng personal trainer na si Rebecca Filmer.
Dito siya mas lalong naging aktibo sa pag-aalaga ng sarili. Lagi siyang nakaharap sa salamin, inaayos ang buhok, sinisigurong maayos ang kanyang hitsura. Sa tagal ng kanilang pagsasama sa gym, naging magkaibigan at kalaunay nagkasama sa iisang bahay sina Rebecca at Lori. Sa mga kwentuhan nila, naging bukas si Lori tungkol sa masalimuot na estado ng kanyang dating pagsasama kay Michael. Ayon kay Rebecca, inilarawan ni Lori ang kasal nila bilang mapanira sa kumpiyansa niya sa sarili, na naging dahilan kung bakit pursigido siyang magpapayat at pagandahin ang sarili. Ngunit kahit matagal nang walang balita mula kay Michael, nagsimula raw makaramdam si Lori ng presensya nito. Isang gabi, habang magkasama sila sa sala, umiiyak si Lori at sinabing parang may kakaiba. May mga pintuan daw na dati namang sarado, pero bigla na lang nakabukas. Iminungkahi ni Rebecca na kumuha siya ng restraining order, ngunit tumanggi si Lori. Ayaw raw niyang lumaki pa ang gulo. Sa kabila nito, nagdesisyon si Lori na tuluyan ng tapusin ang kasal nila ni Michael. Ayon kay Rebecca, sinabi ni Lori na formal na daw itong naayos at opisyal na siyang diborsyada. Ngunit hindi rin naging madali ang relasyon niya kay Jeremy. Napag-alaman ni Lori na may asawa pa si Jeremy, at hindi ito nagpapakita ng intensyon na iwan ang kanyang legal na kabiyak. Nagsimula nang mabawasan ang tiwala sa pagitan nila, at naging kapansin-pansin ang tensyon sa kanilang komunikasyon. Noong April 2016, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumulantang sa asawa ni Jeremy na si Vanessa. Habang nasa trabaho, nakatanggap siya ng isang delivery ng bulaklak, ngunit hindi mula sa kanyang asawa. May kasamang sulat ang mga bulaklak. Roses are red, violets are blue. My wife is a whore. Your husband is too. Sorry about this. Check your Facebook messages. We need to talk. Mike. Pagbukas ni Vanessa ng kanyang Facebook, tumambad sa kanya ang isang mensahe mula mismo kay Michael Shaver. Isang revelasyong nagbunyag ng isang sikretong relasyon na matagal nang inilihim sa kanya. Matapos ang revelasyon sa Facebook, nagpadala pa si Michael Shaver ng higit pang ebidensya upang patunayan ang pagtataksil. Ayon sa kanya, nag-install siya ng spy app sa cellphone ni Lori. Kalakip ng kanyang mga mensahe ang mga screenshot ng mga palitan ng text at masiselang larawan ni Lori at Jeremy. Lantaran niyang ibinunyag ang relasyon ng dalawa. Ang pagsabog ng lihim ay nagdulot ng agarang pagkawasak ng ugnayan ni Lori at Jeremy. Malinaw na hindi iiwan ni Jeremy ang kanyang asawa. Pinili nitong ayusin ang kanilang pagsasama at tuluyang tinuldukan ang anumang namamagitan sa kanila ni Lori. Hindi nagtagal, nakilala ni Lori ang isang bagong lalaki, si Travis Filmer, isang youth leader sa isang lokal na simbahan. Nagkakilala sila ni Lori sa pamamagitan ni Rebecca. Sa unang tingin pa lamang, nakita ni Travis ang maayos na pagkatao ni Lori. Nakita niya kung paano ito nakikitungo sa mga bata, isang katangiang labis niyang pinahahalagahan, lalo't matagal na niyang pangarap ang magkaroon ng sariling pamilya. Ikinuwento rin niya na malaki ang naging epekto sa kanya ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang noong siya'y bata pa. Nagsimulang umusbong ang kanilang koneksyon sa isang bonfire gathering sa mismong bakuran ni Lori. Sa gabing iyon, humanga agad si Travis sa ngiti ni Lori, isang bagay na agad bumighani sa kanya. Para kay Travis, may malinaw na tipo si Lori pagdating sa mga lalaki, at napansin niyang magkahawig ang estilo ni Michael at sa kanya, lalo na pagdating sa pananamit. Hindi nagtagal, lumalim ang ugnayan ni Lori at Travis. Lumabas sila para mag-dinner, naging komportable sa isa't isa, at nagpasiyang ipagpatuloy ang kanilang nasimulang relasyon. Sa mga panahong ito, ikinuwento rin ni Lori ang kanyang naging karanasan sa kasal kay Michael. Inilarawan niya ito bilang isang traumatic na sitwasyon. Ayon pa sa kanya, hiwalay na raw sila at wala siyang natatanggap na suporta para sa mga bata dahil hindi raw interesado si Michael na gampanan ang pagiging ama. Ayon kay Kendall Windsor, ina ni Travis, naging magaan ang pagtanggap niya kay Lori. Isang araw ay kasama pa nila si Travis at sa isang iglap, doon na ito nakatira kina Lori. Hindi lamang si Lori ang minahal ni Travis, pati na rin ang mga anak nitong sina Aiden at Isabel
na itinuring niyang parang tunay na pamilya. Mabilis ang naging takbo ng kanilang pagmamahalan. Noong New Year's Eve 2016, nagdaos sila ng isang seremonya ng kasal sa likod ng bahay ni Lori. Dumalo ang mga kaibigan at kamag-anak upang saksihan ang okasyon. Bago ang kasal, inayos ni Lori ang 5 ektaryang lupa sa kanilang bakuran. Nagpatayo siya ng fire pit at isinimento sa paligid nito, inukit nila ang kanilang mga inisyal bilang tanda ng kanilang pagmamahalan. Sa araw ng kasal, lumakad si Lori sa ilalim ng isang malaking punong oak habang tumutugtog ang kantang Fall Into Me ni Brantley Gilbert. Naupo ang mga bisita sa mga kumpol ng dayami habang inihatid siya ng kanyang ama sa altar. Ang kasal ay simpleng seremonya ngunit puno ng damdamin. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay, ipinahayag ni na Lori at Travis ang kanilang pangakong habang buhay na pagmamahalan. Sa panlabas na anyo, mistulang nakapag-move on na si Lori Shaver mula sa dating asawa niyang si Michael Shaver. Nagsimula na siya ng bagong buhay kasama si Travis Filmer, ngunit hindi ganoon kadali para sa mga kaibigan at kapamilya ni Michael. 2 taon na ang lumipas at ni anino niya ay hindi pa rin nila muling nasilayan. Sa kabila ng katahimikan, alam nilang may mali. Noong New Year's Eve 2016, ginanap ang kasal ni na Lori at Travis sa mismong likod ng kanilang bahay, ilang hakbang lamang mula sa fire pit kung saan inukit ang kanilang mga inisyal. Makalipas ang 1 taon, isang bagong kaganapan ang muling ipinagdiwang ng mag-asawa. Isang pagbubuntis. Hindi nagtagal, nadagdagan pa ang kanilang pamilya. Kasama ng 2 anak ni Lori sa nauna nitong relasyon kay Michael, tila buo na ang bagong buhay na kanilang binuo. Samantala, sa kabila ng pagkawala ni Michael, patuloy pa ring may dumarating na mga mensahe mula sa kanyang social media accounts. Sa mga simpleng mensahe tulad ng "Don't bother me, I'm working on myself", napaniwala ang ilan na baka pinili lang niya ang lumayo at mag-isa. Marami ang nagpalagay na kailangan lang niyang ng puwang. Lalo na't alam nilang hindi naging madali ang pinagdadaanan nito noon. Subalit isang tawag mula sa dating fiancé ni Scott Ematusio na si Kina Vasquez ang magbabago sa lahat. Ikinuwento ni Kina na minsang napadpad siya sa bahay ni na Michael at Lori. Mga 2.5 taon na ang nakalipas, kasunod ng balitang umalis na raw si Michael. Doon, napansin niyang naroon pa rin ang lahat ng gamit ni Michael. Mga damit, pitaka, cellphone, mga baril, maging ang kanyang sasakyan. Halos walang nawala. Hindi man lang anya nadala ni Michael ang sariling sepilyo. Lahat ng bagay ay nagpapakitang imposibleng kusa siyang umalis. Ayon kay Kina, nang tanungin niya si Lori kung nasaan si Michael, sinabi raw nito na sinundo si Michael ng isang itim na SUV at hindi na muling nagpakita. Para kay Scott, imposibleng gawin iyon ni Michael sa kanyang pamilya. Sa una, tila walang koneksyon ang mga detalye, ngunit napagtanto ni Scott na sa nakalipas na 2 taon at kalahati, wala ni isa man lang ang nakakita o direktang nakausap si Michael. Dahil dito, nagdesisyon siyang makipag-ugnayan sa kapatid ni Michael na si Stacy, na nakatira sa upstate New York. Habang sila ay nagpapalitan ng mensahe isang gabi, napagtagpi-tagpi nila ang mga kakaibang pangyayari, mga text at Facebook messages na tila hindi naaayon sa personalidad ni Michael. May mga salitang hindi nito karaniwang ginagamit. Sa isang mensahe, may sinasabi pang, "Just leave me alone, I'm moving to California." Para kay Stacy, hindi iyon ang Michael na kilala nila. Isang mensahe pa ang nagpatibay sa hinala. Nang itanong ni Michael ang numero ng kanilang ina, isang numerong hindi kailanman nagbago sa loob ng 30 taon. Dito na napagtanto ni Scott na hindi maaaring si Michael ang nasa likod ng mga mensahe. Sa patuloy na pagdududa, ginawa ni Scott ang maaaring gawin ng sino mang may nawawalang kaibigan. Nag-login siya sa Facebook. Naghahanap ng katotohanan. Sa kabila ng pangamba, sinubukan ni Scott alamin ang kalagayan ni Michael sa pamamagitan ng Facebook. Noon, hindi siya aktibo sa social media, kaya't hindi niya agad napansin ang pagbabago sa profile nito. Nang kaniyang buksan ang profile ni Michael, agad niyang napansin na kamakailan lamang, 1 buwan ang nakalipas,
ay na-update ang profile picture. Isa itong larawan ng grupo ng mga lalaking tila nasa loob ng bar. Napilitan si Scott na i-zoom ang larawan upang tiyakin kung isa ba sa mga iyon si Michael. Ngunit walang sino man sa litrato ang kahawig ng nawawala niyang kaibigan. Gamit ang reverse image search ng Google, nalaman ni Scott na ang larawan ay hango pala sa isang kumpanya ng Bloody Mary Mix, isang malinaw na palatandaan na ang larawan ay kinuha online at hindi pag-aari ni Michael. Lalo siyang kinilabutan ng mapansin na maging ang mga bagong post ay hindi na akma sa dating personalidad ng kaibigan. Dati-rati si Michael ay nagpo-post ng mga larawan ng sarili, ng mga kaibigan at ng eroplano nilang inaayos, mga bagay na pawang konektado sa tunay niyang interes. Ngunit ngayon, puro walang saysay na memes at nakakatuwang posts. Dahil dito, napagdesisyonan ni na Scott at ng kapatid ni Michael na si Stacy na kumilos. Si Stacy ay nasa New York, habang si Scott naman ay nasa Florida. Kaya't si Scott na rin ang nagboluntaryong lumapit sa awtoridad. Nang tumawag siya sa pulisya upang maghain ng missing person report, tinanong siya kung kailan huling nakita si Michael. Nang sabihin niyang taon na ang lumipas, hindi agad siya pinaniwalaan. Gayunpaman, hindi siya nagpatinag. Ipinaliwanag niya ang mga detalye at kalaunan ay nakumbinsi ang mga awtoridad na magsagawa ng welfare check sa bahay ni Lori Shaver. Habang sinisiyasat ng mga awtoridad ang tahanan, nagsimula na silang magtanong kay Lori tungkol sa kinaroroonan ni Michael. Ngunit ayon sa babae, wala raw siyang ideya kung nasaan ito at hindi rin daw niya alam kung bakit bigla na lang itong nawala noong November 7, 2015. Ang huling araw na may nakakita sa kanya. Ang lugar ni na Lori Shaver ay nasa South Claremont, mga 40 minutong biyahe hilagang kanluran ng Orlando. Isang liblib at tahimik na komunidad. Isa sa mga tumugon sa panawagan noong February 2018 ay si Corporal Corey Anderson, kasama ang isa pang deputy. Ayon kay Anderson, kakaiba ang kasong ito, hindi tulad ng karaniwang mga tawag na natatanggap nila. Karaniwan, ang isang welfare check ay simpleng hiling lang upang bisitahin ang isang kaibigan o kapamilya na matagal nang hindi nakakausap. Ngunit sa pagkakataong ito, malinaw na hindi lamang ito simpleng hindi pagsagot sa tawag. Pagdating sa bahay, agad silang nagkita ni Deputy Morris at magkasamang lumapit sa pintuan. Pagbukas, sinalubong sila ni Lori Shaver. Buhat-buhat ang kanyang sanggol na bagong silang. 2 linggo pa lamang. Habang nakatayo sa beranda, nagsimula silang magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Michael. Ang kilos ni Lori ay kapansin-pansin, kalma at walang bahid ng kaba. Sa katunayan, ang kanyang pagiging mahinahon ay lalong nagbigay ng kilabot kay Anderson. Sa halip na magpakita ng takot o pagkabigla, tila ba sanay siyang sumagot ng ganoong klaseng mga tanong. Ngunit habang tumatagal ang usapan, kapuna-puna ang mga bagay na hindi tugma sa kanyang mga sagot. May mga petsa at detalye ng pang-araw-araw na buhay ni Michael na hindi niya maibigay ng maayos. Nang tanungin kung bakit umalis si Michael, simpleng sagot lamang ang kanyang ibinigay. Umalis daw ito at simula noon ay hindi na nila nakita o nakausap. Hindi raw niya alam kung nasaan ito o kung ano ang nangyari rito. Hiniling ni Corporal Anderson kung maaari silang makasilip sa likod ng bahay. Pumayag si Lori. Wala umano siyang itinatago at tila bukas siyang makipagtulungan. Habang lumilibot sila sa ari-arian, humanga sila sa lawak ng lupa. Isang maganda at malawak na 5 ektaryang lupain. Noong dumating ang mga deputy sa likod bahay, napansin nila ang maraming mga outbuilding, pati na rin ang isang chicken coop, rabbit hutch, fire pit, at isang above-ground swimming pool. Nang hilingin nila na magpatuloy sa mas masusing paghahanap sa likod bahay, biglang tumigil ang kooperasyon ni Lori. Bigla siyang nagsabi, "Kayo'y dapat nang umalis sa aking lupa." At idinagdag pa na maaari silang makipag-ugnayan sa kanyang abogado. Isang malaking red flag ito para sa mga pulis, kaya't agad nilang iniulat ang nangyari
at sinimulang planuhin ang kanilang mga susunod na hakbang para makabalik at magpatuloy sa paghahanap. Habang nangyayari ito, tinawagan ni Lori ang isang malapit na kakilala na umiiyak na sinasabing naroon ang mga pulis at naghahanap kay Michael. Hindi niya mawari ang buong sitwasyon. Sa pagsisimula ng investigasyon, nalaman na hindi na-update ang driver's license ni Michael, pati na rin ang kanyang pilot's license. Wala ring bakas na nagpakita sa ibang state o lugar. Nagsimula ang mga detective na kausapin ang mga kaibigan, kamag-anak at katrabaho ni Michael upang mabuo ang isang timeline ng kanyang huling mga araw. Napag-alaman nilang huling nakita si Michael sa isang tractor show na dinaluhan niya kasama ang pamilya at ang kaibigan niyang si Frank Merritt, mga 2 taon at kalahati bago ang pagkawala. Makalipas lamang ang 1 linggo mula rito, nagpadala si Michael ng isang kakaibang text sa kanyang amo na bigla niyang iniwan ang kanyang trabaho. Sa kabila ng mga kakaibang pangyayaring ito, malinaw na may nangyaring kakaiba kay Michael. 3 linggo matapos ang unang welfare check, nakuha ng mga detective ang search warrant para sa ari-arian ni Lori Shaver. Isang malaking eksena ang naganap. Mga pulis ang nakadeploy sa kahabaan ng kalsada at dinala pa ang mga cadaver dog upang masusing maghanap sa lugar. Habang nilalakad ng isa sa mga aso ang likod bahay, paulit-ulit nitong inamoy-amoy ang isang bunto ng lupa. Dito na ginamit ang malalaking kagamitan upang hukayin ang lupa. Naghukay sila sa isang malawak na bahagi ng likod bahay, ngunit wala silang natagpuang anumang ebidensya roon. Sumunod nilang pinuntirya ang fire pit. Habang sinisimulan nila ang paghuhukay, may narinig na mga sigawan at mapapansin ang kakaibang kilos sa paligid. Sa puntong iyon, napagtanto ng mga investigador na may kakaibang nangyayari sa lugar. Habang nagpapatuloy ang paghuhukay at pagsasala ng lupa, muling narinig ang mga sigawan. Tanda ng isang mahalagang natagpuan. Sa sandaling iyon, napansin ng mga investigador na napapahawak ang mga naghuhukay sa kanilang mga ulo at mata, waring naguguluhan o hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Natagpuan sa hukay ang isang buto na kahawig ng humerus o ang buto sa itaas na bahagi ng braso ng tao. 3 talampakan ang lalim ng hukay nang madiskubre si Michael, isang nakakikilabot na tagpo sa isang likod bahay sa Florida. Natagpuan ng mga pulis ang mga labi na pinaniniwalaang sa isang tao. Sa ilalim ng asul na tarp, nakabalot ang katawan ni Michael sa isang piraso ng fitted sheet. Siya ay nakasuot ng shorts, medyas, at underwear. Ayon sa mga investigador, ang mga labi ay lubhang naaagnas na at wari matagal nang nakabaon. Nang madiskubre ang bangkay, nakaupo si Lori sa loob ng kanyang truck. Nilapitan siya ng isang journalist, kasama ang photographer, at kumatok sa bintana. Ngunit sagot niya, hindi siya magsasalita at kasalukuyan na niyang kausap ang kanyang abogado. Ilang sandali lang ang lumipas bago siya biglang umalis. Marami ang nakapansin na tila kakaiba ang kanyang pag-alis, lalo na't ilang oras na rin siyang naroon habang nagpapatuloy ang paghahanap. 3 linggo bago matagpuan ang mga labi ni Michael, sa araw ng unang welfare check, si Corporal Corey Anderson ay may matibay na hinala na may nakatago sa ilalim ng konkretong bahagi ng fire pit. Habang papalapit siya sa cement slab, napansin niya ang isang paglubog ng lupa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at kumuha ng mga litrato. Agad siyang nabigla at nakaramdam ng kilabot dahil kitang-kita ang hugis ng isang shallow grave na sukat ng katawan ng isang taong may sapat na gulang. Dahil sa karanasan ni Corporal Anderson, nagtuloy-tuloy ang investigasyon at nakuha ang search warrant upang muling suriin ang lugar. Para kay Frank Merritt, matalik na kaibigan ni Michael, napakasakit malaman na naroon pala ang kanyang kaibigan sa ilalim ng lupa. Nang ipaalam niya ito sa kanyang ina, siya ay labis na nasaktan at nag-iyak ng todo. Sa kabila ng sakit, nagkaroon ng linaw ang matagal ng pagkalito at panghihinayang ng pamilya ni Michael nang iahon na ang mga labi mula sa lupa. Bagamat hindi na-identify ng araw na iyon, ramdam nila sa puso na si Michael iyon. Sa kasong ito, bihira ang ganitong sitwasyon, kaya't lalo pang lumaki ang tensyon sa media.
Ang balita ay tungkol sa natagpuang labi ng isang nawawalang lalaki sa likod bahay ng kanyang asawang si Lori. Sa di inaasahang pangyayari, nakita sa video ng kasal ni Lori na naglalakad siya sa tabi ng punong oak kung saan sila nagpalitan ng panata ng kasal ng kanyang pangalawang asawa sa ibabaw ng puntod ng kanyang yumaong asawang si Michael. Ang kasal ni Lori ay ginanap halos sa ibabaw mismo ng bangkay ni Michael. Sa bawat araw na lumilipas para kay Frank at sa iba pang mga malalapit kay Michael, ang buong pangyayari ay tila isang bangungot na parang buhay sa isang Twilight Zone. Nang matagpuan ang mga labi sa ilalim ng fire pit, hindi makapaniwala si Frank dahil paulit-ulit na sinasabi ni Lori na wala siyang alam tungkol dito. Ngayon, nakatuon na ang atensyon ng mga investigador kay Lori Shaver at nais nilang marinig kung ano talaga ang kanyang nalalaman. Ayon sa medical examiner, ang sanhi ng pagkamatay ni Michael ay isang tama ng bala sa ulo at natagpuan ang bala mismo sa loob ng kanyang bungo. Isang tuwid na tama mula sa likod ng ulo ang nagdulot ng kanyang kamatayan. Bagamat isinailalim sa masusing pagsusuri ang lahat ng ebidensya mula sa hukay, kabilang na ang posibleng DNA, wala itong natagpuang anumang bakas ng DNA dahil sa matagal na proseso ng pagkabulok ng katawan habang nasa ilalim ng lupa. Sa kabila ng malagim na natuklasan, nanatiling malaya si Lori Shaver. Hindi siya agad na aresto na naging sanhi ng pagkadismaya ng pamilya ni Michael. Kailangan ng mga investigador na buuin ng maayos ang kaso laban sa kanya at alam nilang isang beses lang sila magkakaroon ng pagkakataon. Kailangan pa nilang makakuha ng karagdagang ebidensya gaya ng mga tala ng tawag at record mula sa Facebook upang mabuo ang kabuuang timeline ng mga pangyayari. Natuklasan nila na huling nakita si Michael noong November 7 at hindi na ito nagpakita sa trabaho simula November 10. Pinaniniwalaan nila na nangyari ang krimen sa loob ng 3 araw na iyon at may malakas na hinala na si Lori ang may kagagawan ng pagpatay. Ito ay mga buwan bago pa man makilala ni Lori si Travis Filmer, na naniniwalang hiwalay na siya kay Michael. Ngunit nalaman ng mga investigador na hindi pa na-divorce ni Lori si Michael noong panahong iyon at hindi rin niya hinangad ang suporta para sa mga anak. Ang balitang ito ay ikinagulat ng lahat at ang mismong mga detective ang nagsabi kay Travis. Pagkatapos matagpuan ang katawan ni Michael, hindi nag-usap si Lori at Travis tungkol sa investigasyon. Sinabi ni Travis na hindi siya binigyan ni Lori ng anumang impormasyon tungkol sa bangkay. Sinimulan ng mga detective na tanungin at interviewin ang mga taong malapit kay Lori, kabilang si Katina Vasquez, dating fiancé ng isang kaibigan ni Michael mula pagkabata. Nais nilang malaman kung ano ang nalalaman niya tungkol sa umano'y paghihiwalay ni Lori kay Michael. Sinabi ni Katina na nabanggit sa kanya ni Lori na naghahain ito ng divorce, ngunit sa susunod na pangyayari, ikinasal na siya. Para kay Katina, ito ay isang misteryong hindi niya maintindihan. Inusisa rin ng mga investigador ang kaibigang sinabi ni Lori na sumundo kay Michael gamit ang isang itim na SUV at dinala siya sa Georgia. Nilinaw ng kaibigang ito na hindi niya kailanman sinundo si Michael papuntang Georgia at ang sasakyan niya ay isang asul na Mitsubishi Galant. Sa panayam naman sa kapitbahay ng Shaver na si Wilma, narinig ng mga pulis ang isang madilim na detalye. Ikinuwento nito na si Michael ang nagsimula ng proyekto na nauwi sa fire pit at konkretong slab kung saan natagpuan ang kanyang bangkay. Buong puso niyang pinaghirapan ang paggawa ng isang duck pond para kay Lori. Ngunit sa malupit na katotohanan, iyon pala ang magiging sariling libingan niya. Ang may-ari ng JB Guns sa Bushnell, Florida ay nagsabing nakita niya sa balita ang larawan ni Lori, asawa ng nawawalang lalaki, at naalala niyang binili niya ang lahat ng baril ni Michael. Sinabi nito na tila iniwan ni Michael ang lahat at si Lori ang nagbebenta ng mga gamit niya. Ang susi sa kaso ay ang palihim na pagtatago ni Lori na tuluyan nang nawala ang kanyang asawa. Napatunayan ng mga datos na ang mga Facebook update at mga mensahe na tila mula kay Michael ay sa katunayan ay nagmumula kay Lori. Parehong nagmula ang mga post mula sa Facebook accounts ni Lori at ni Michael sa iisang IP address. Ibig sabihin, iisang tao ang gumagamit ng mga ito, si Lori. Mahigit 2 taon matapos matagpuan ang mga labi ni Michael, inaresto si Lori Shaver
at kinasuhan ng second-degree murder gamit ang baril. Pagkalipas ng mahigit 2 buwan sa bilangguan, nakalaya si Lori matapos makapag-bond. Lumabas ang isang kakaibang video kung saan siya at ang kanyang abogado ay humihiling ng donasyon para sa kanyang depensa. Inilalarawan ni Lori ang sarili bilang isang anak, kaibigan, kapitbahay, lingkod ng Diyos, asawa, at mapagmahal na ina ng 4 na anak. Sa parehong video, sinabi ng kanyang abogado na siya ay inosente at handang ipakita sa paglilitis kung sino ang tunay na pumatay kay Michael. Habang papalapit ang paglilitis, gumawa ng nakagugulat na pahayag ang abogado ni Lori. Sinabi niyang hindi lang isang tao ang responsable sa pagkamatay ni Michael kundi 2. At ang pangalan ng ikalawang suspek ay nagdulot ng gulat sa lahat. Sa unang pahayag ng depensa, inihayag nila kung sino ang kanilang sinasabing tunay na pumatay kay Michael. Si Jeremy Townsend, o Jay, ang lalaki na kinarelasyon ni Lori bago niya nakilala si Travis. Sabi nila, may isa pang tao na nagpaputok ng baril, at ang ikalawang putok ay mula sa 7 taong gulang na anak ni Lori na si Isabel. Ang depensa ay nagsabing si Isabel, ang unang nagpaputok ng baril na nakapatay kay Michael matapos makitang sinasaktan ng ama ang kanyang ina. Pagkatapos dumating si Jeremy, inagaw ang baril kay Isabel at siya ang bumaril ng huling bala sa ulo ni Michael bago utusan si Lori na ilabas ang mga bata. Ngunit tinuligsa ng mga taga-usig ang kwentong ito at tinawag na hindi kapanipaniwala. Iginiit nila na si Lori Shaver ang nag-iisang pumatay kay Michael dahil sa makasariling motibo upang makasama ang kanyang noon ay kasintahan, si Jeremy Townsend. Ang motibo ay ang matinding hangarin ni Lori na makasama si Jeremy. Aktibong sinira ni Lori ang relasyon ni Jeremy sa kanyang asawa sa pamamagitan ng pagpapanggap na si Michael sa mga Facebook messages. Nang hindi sumagot si Vanessa, asawa ni Jeremy, sa mga mensaheng iyon, nagpadala pa si Lori ng mga bulaklak na may kasamang mensahe. Ang sulat ay nagsabing, "Roses are red, violets are blue, my wife is a whore, your husband is too. Sorry about this. Check your Facebook message. We need to talk." Napatunayan sa bank records na si Lori ang nagbayad para sa mga bulaklak na iyon. Nang tanungin si Jeremy tungkol sa umano'y relasyon nila ni Lori, inamin niyang minsang sinabi ni Lori na nais nitong iwan niya ang kanyang asawa upang sila ay magsama. Ngunit ayon kay Jeremy, hindi iyon ang kanyang nais. Inaasahan lamang niya na magiging friends with benefits sila nang walang emosyonal na pananagutan. Iginiit ni Jeremy na wala siyang kinalaman sa pagbaril o paglipat ng bangkay ni Michael. Nang lumabas ang relasyon nila ni Lori, tinapos niya ang kanilang koneksyon. Pinanindigan ng mga taga-usig na hindi ang krimen ang siyang dahilan ng pagkakadakip, kundi ang pagtatangkang pagtatakip dito. Ang mga maling Facebook messages na ginawa upang magpanggap na buhay pa si Michael ay malinaw na tanda ng isang hindi maayos na pagtatangka upang itago ang katotohanan. Ayon sa pamilya ni Michael, may mga mensahe mula sa kanyang Facebook account na ipinadala kay Uncle Michael. Ngunit ang naging tugon doon ay, "Sino ka? Wala na akong pamilya. Wala akong ideya kung sino ka. Tigilan mo na ang pagme-message." Ginamit ni Lori ang cellphone at Facebook account ni Michael upang magpanggap na buhay pa siya. Iginiit ng depensa na hindi maaasahan ang naturang digital na ebidensya dahil maaaring kahit sino ay nakapasok sa Facebook account ni Michael. Dahil dito, naiwan ang hurado na magtanong, paano nga ba mapatutunayan ng digital na ebidensyang ito na si Lori Shaver ang pumatay kay Michael Shaver? Hindi sapat ang digital evidence ayon sa mga taga-usig. Iginiit nila na may access si Lori sa iba't ibang baril na maaring ginamit sa pagpatay kay Michael Shaver, kabilang na ang pink at itim na .38 caliber revolver na ibinenta niya matapos huling makita si Michael. Sinuri ng eksperto ang baril, pati na rin ang bala na nakuha mula sa bungo ni Michael. Bagamat sira na ang bala, natukoy na ito ay may kalibreng .38. Gayunpaman, iginiit ng depensa na walang katiyakan na ang balang nakuha mula sa katawan ni Michael ay mula sa pink na baril ni Lori.
Bagaman pareho ang uri ng baril, hindi ito eksaktong nagtugma at libu-libong baril ang kabilang sa parehong klasifikasyon. Sa pagsisimula ng depensa, tinawag nila ang kanilang pangunahing saksi, si Isabel Shaver, anak ni Lori at Michael. Siya ay 7 taong gulang nang huling makita si Michael. Ngayon ay 15 taong gulang na at handang maglahad ng tunay daw na nangyari. Hindi pinayagan ng hukom na ipakita ang mukha ni Isabel habang nagbibigay ng testimonya dahil siya ay menor de edad. Inilahad ni Isabel ang matinding karanasan niya nang siya ay bata pa. Nakita niya ang marahas na pagtatalo ng kanyang mga magulang habang hiwalay na sila. Inihagis ni Michael si Lori sa sahig at sinimulang hampasin sa tiyan at likod habang nagsasabi na papatayin niya ito. Narinig ni Isabel ang sigaw ng kanyang ina bago tuluyang pinisil ni Michael ang mukha nito sa sahig. Sa takot, pumasok si Isabel sa kwarto ng kanyang ina, kinuha ang baril mula sa mesa at binaril si Michael. Pagkatapos ng putok, pumasok si Jeremy Townsend, kasintahan noon ni Lori, kinuha ang baril kay Isabel at siya ang nagpatuloy sa pagpaputok kay Michael. Sinabihan niya si Lori na dalhin ang mga bata palabas at huwag magsabi sa sinuman o tatawag ng pulis dahil baka gawin niya rin ito sa kanila. Inilarawan ni Isabel ang bahay bilang puno ng tensyon na para bang iyon ang normal sa kanilang buhay, kaya hindi siya nagsabi sa kahit kanino. Sa pagsaksi ni Jeremy Townsend, mariing itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot sa pagpatay o pagtatago ng katawan ni Michael. Nang usisain si Isabel ng mga taga-usig, binigyang diin nila ang kanyang malabong alaala. Hindi niya matandaan kung anong taon, buwan o grade siya nang naganap ang insidente. Ayon sa mga taga-usig, malinaw na handa si Isabel na protektahan ang kanyang ina kahit ano paman at iwasan ang pagkakakulong nito. Hindi tumutugma ang kwento ni Isabel sa mga pisikal na ebidensya dahil ang kanyang bersyon ay may 2 putok, samantalang tanging isang tama lamang ang naitala, isang tama sa likod ng ulo. Sunod na tumestigo ay si Lori Shaver mismo, ang pangunahing akusado na maaaring makulong ng habang buhay na magbibigay ng kanyang sariling depensa. Ang araw na iyon ang nagdala kay Lori Shaver sa hukuman. Sinimulan niya daw ang araw sa pag-inom ng kape at napansin niyang nakaupo si Michael sa likod na patio. Nag-usap sila ngunit mabilis na lumala ang kanilang pagtatalo. Hinawakan siya ni Michael at sinubukan ni Lori na pakalmahin ito. Ngunit sinabi ni Michael na, hindi na ngayon. Sumigaw siya habang pinipisil ni Michael ang kanyang mukha sa sahig. Narinig ng saksi ang putok ng baril kasabay ng pagdating ni Jeremy Townsend na agad sinabing ilabas ang mga bata at siya ang bahala sa nangyari. Ipinaliwanag ni Lori na nang umuwi siya, wala na si Jeremy at wala na rin si Michael. Wala siyang ideya na ang katawan ni Michael ay inilibing sa kanilang likod bahay. Nang tanungin kung bakit hindi siya tumawag sa pulis, sagot niya ay hindi niya alam ang gagawin. Nang makross-examine ng mga taga-usig, hinamon sila na magbigay ng tiyak na petsa ng pagkamatay ni Michael. Sinabi ni Lori na noong May 2016 iyon, hindi noong November 2015. Ngunit sinabi ng taga-usig na si Michael ay huling nakita noong November 2015 at naglaho ng walang bakas. Nabanggit din na iniwan ni Michael ang kanyang sasakyan nang mawala siya, tumigil sa trabaho at nawala ng tuluyan. Hindi alam ni Lori ang mga ito. Tinukoy ng taga-usig na kung totoo ang kwento ni Lori noong May 2016, nasaan ang sasakyan ni Michael? At bakit nakasuot siya ng damit pangtulog nang matagpuan ang bangkay niya? Mali ang kwento ni Lori at ginawa niya ito upang ilihis ang atensyon. Nabanggit na si Jeremy Townsend ay nakipag-usap sa pulis ng 3 beses at walang ebidensya na siya ang pumatay kay Michael. Ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo kay Lori na siya ang gumawa ng krimen. Pagkatapos ng mga argumento, iniwan sa hurado ang desisyon kung alin ang totoo. Matapos ng halos 4 na oras, naghatol ang hurado na si Lori Shaver ay guilty sa second-degree murder. Hindi pinaniwalaan ng hurado ang mga kasinungalingan at manipulasyon ni Lori, maging ang testimonya ng kanyang anak na si Isabel. Mabigat pakinggan ang mga pahayag ni Isabel tungkol sa kanyang ama,
at dama ang awa para sa bata. Pagkarinig sa hatol, nakaramdam ng labis na saya ang pamilya ni Michael. Bagaman batid nilang hindi na maibabalik ang kanilang mahal sa buhay, sa wakas ay nakamit nila ang hustisya. Naghalo-halo ang emosyon, lungkot, galak at pagkabigla. Si Lori, na minsang naging bahagi ng kanilang pamilya at minahal nila ng lubos, ay nagdulot ng matinding pagkadismaya sa kasamaan niyang ginawa. Nagtataka ang marami kung bakit hindi na lamang pinakawalan ni Lori si Michael sa pamamagitan ng diborsyo upang makapagpatuloy sa buhay. Sa halip, pinili niyang gawin ang hindi inaasahan. Dumaan sila sa mga lugar kung saan pala inilibing si Michael at masakit isipin na hindi nila ito alam habang nariyan lang siya sa paligid nila. Bumabalot sa lahat ang matinding lungkot sa katotohanang si Michael ay naroon lamang, ngunit walang sino man ang nakakaalam. Si Michael ay isang taong mapagmahal at may pusong busilak. Naniniwala silang, sa wakas, makakapagpahinga na ng payapa ang kanyang kaluluwa. Kamakailan lamang, nahatulan si Lori Shaver ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa pagpatay kay Michael. Ipinahayag niya na balak niyang mag-apil sa hatol laban sa kanya. Samantala, patuloy na umaasa ang pamilya ni Michael na maipagkaloob sa kanila ang karapatang makadalaw sa 2 anak na pinagsaluhan nila ni Lori.